Okay, Tito Marts. Alright. Yung ano nga pala, naalala ko nga pala yung sa Taft Avenue. Sabi mo, yung Oo. magandang scenic view. Yung Oo. sunset, wag lang titingin sa baba. Diba? Oo, wag kang titingin sa baba. Oo, alam mo kahapon, nagsubok ako mag-MRT, papunta ng Ayala. So, totoo nga yung 50% discount Okay. Natuwa lang ako kasi sabi ko, hindi ko imagine na naka 50 off na ang MRT kasi 6 pesos lang ba? 6, 7 pesos lang yung pamasahe ko. Nakakatikatera ko ba naman pag tap ko nung GCash kahapon? Sabi ko, okay, 6, 7 pesos. Pero sabi ko, bakit may 28 pesos? Yung pala, para sa kaalaman nating lahat, lalo sa viewers, listeners, yun lang palang 28 ay pre-authorization fee na ibabalik pala sa'yo rin yung GCash yun pag nag-tap ka dun sa station na bababaan mo pala. Kasi akala ko, yung 28 plus yung fare, kukunin yung buong-buo ng GCash or ng MRT management. Hindi naman pala. Hindi naman pala. Ayun. Speaking of which, pangalaw, di ba sabi siya nung unang pumunta ako ng Marikina from my station to Cubao, nag-MRT ako, may lo-fi beats. Dami ba tawag ng mga Gen Z lo-fi beats? Yun. May lo-fi beats noon. Pangalawang sakay ko pa ng MRT, meron talaga, Tito Marts. Meron. Meron siya. Sabi ko, nung time na yun, mga alas 4 ako nag-MRT. Dumaan yung MRT sunset din. Ang ganda rin ng lo-fi beats. Sabi ko, wait, am I in Japan or what? Parang ako nasa Japan. Kasi lo-fi, ang ganda ng lo-fi beats. Parang tong background music natin, pero hindi naman. Pero parang nasa Japan. So sabi ko, eto no joke, tumingin ako sa mga katabi ko. Sabi ko, Pilipino ba itong mga katabi ko? Baka mga Hapon na bigla. Na-teleport ka na pala, no? Na-teleport na ako sa Japan. Sabi ko, sayang, sana na-teleport nga akong Japan. Ayun ako. Ayun, etong si Tito Topper mukhang na-teleport din sa ibang universe. Wala pa. Napunta na ng Korea, hindi na nakapaghintay. Oo nga sabi ko nga baka pwedeng sunduin mo na yung love of my life ko dyan nang magkita at mag-usap na kami, di ba? Kasi pwede nang mamanhikan, di ba? Pwede na ako mamanhikan, pwede na ako manligaw. Kaso nga, nauna pa yung itzy-itzy niya Di ba? Yung itzy-itzy niya yan. Sabi ko, yung itzy naman kasing alam ko, the itsy bitsy spider. Ayan, teka lang ha. Pambata pala. Baka kumabash yung mga fans ni Itzy. Hindi po, joke lang po yun. Huwag kayo mambabash. Ay, nako. Oo. Pero maganda yung sharing mo, Tito Mark, ha? Maganda yung sharing mo yung tungkol sa quality time sa sarili mo. Maganda siya. Kasi ako, kung tatanungin mo ako, kakaiba yung quality time ko sa sarili ko, kakaiba. Nag-ano ako tawag dito, pagpasok na lang ni Topper, ang tagal ni Topper Kasi, kasi kakaiba talaga yung quality time ko. Baka mahulog kayo sa mga upuan nyo. Baka mahulog kayo dyan, Diyos ko po. Nasa lapag na ako so no wonder. Pag ito biglang nabutas tong iba na yan. Sige. Iba na yan. Kasi ako nakupo ko sa upuan Swiveling pa naman to, baka mahulog nga rin pati ako. Pero anyway, teka, nabalita mo na ba yung tungkol sa Reddit ngayon? Parang hindi pa. Ang Reddit daw ngayon, sabi, magre-require na raw ng kung tama ang intindi ko, upon registration, upon sign up daw, magre-require na raw ang Reddit ng government ID. Pati raw, to verify daw kung bot ka daw. Di ba, ano ba ang nature ng Reddit, di ba? Kaya ka nga naggagawa ng username para medyo anonymous kapag nagbababato ka ng opinion mo sa forum, di ba? Sauce. Tapos ngayon, wala nang anonymity. Wala na. In short, it's dead. Tapos magre-require ka ng government ID. Magre-require ka ng iris scan, ng face ID. Ay, sus. Nasaan ang anonymity nga doon? Di ba? Wala. Paano na ako magra-rant ngayon yan kung hihingian nyo ng government ID? Yun ang gusto kong marinig sa'yo. Paano kayo magbardagulan? Kung may kailangan ng government ID, edi tukoy ka na. Paano ko ngayon naaawayin yan? Kaya nga, paano mo sasabi na wag mong dumihan yung puting pantsuit, quote-unquote, pantsuit ni Salvador Panelo? Paano yan? Diba?
paano na? Hindi ka na makapagbardagulan sa mga yun. O, di ba? Wala na. Tapos Wala na. na. Finish na. Wala na. Finish na. Balita ko si paring Sam Altman yung itatap ng CEO ng Reddit para sa iris scanning. Wala talaga akong tiwala dyan sa mga naggagamit ng iris scanning. Oo. Edi yung sabihin, wala ka rin tiwala doon sa proseso ng pag-apply ng national ID. Kasi iris scanning tayo, di ba? Kasi in the first place, ang daming ang leak eh. Oo. Paano tayo nagkaroon ng di ba? Yung ano nga ba yun? Yung eGov PH app, di ba? Sinabi raw ng DICT, tsaka hindi NPC, DICT lang na, wala raw nag-leak na data. Ano yun? Nakuha raw ng hacker, yung mga data natin. Diba? Ano yan? Comedy material? Comedy material, pwede natin isipin yan. Pwede. Pero, yun nga, nakakabahala lang kasi parang, alam mo yun, katulad sinishare ko sa Instagram, this is not meant to besmirch Proton Mail, pero mag-name drop na ako, Proton Mail. Ilang beses na bang napatunayan by themselves, they're destroying themselves in the eyes of the public worldwide. They're handing over yung mga IP address, yung mga message content, lalo na yung metadata. Kasi ano ba yung metadata? Para maintindihan ng publiko, ang metadata is yung subject line. Subject line, makukuha yun sa metadata. Ano pa? Yung name, at saka yung email address, saka yung timestamp, pati yung IP address. So, ang sinasabi nga nila, email is not a secure form of communication. But it's a very dirty business. Kaya sasabi nga ng mga tech experts dyan, if you're going to do some secretive email, super secret, super sensitive, don't do it on email. I would also like to quote John McAfee. Si John McAfee, I may sound controversial and unpopular as it is, pero totoo siya eh. Totoo yung sinasabi niya na wala tayong privacy if we're gonna use yung mga papakilalang private, secure, end-to-end encrypted na katulad ng Proton Mail, Tutanote, or whatever. Kahit yung mga signal app na yan, telegram na yan, lalo na yung WhatsApp na yan, Diyos ko. Wala raw tayong privacy yan. Kasi nga, ang favorite daw, this is according to John McAfee himself, the late John McAfee, hindi po galing sa akin, not from me. Ang favorite daw na surveillance system ng gobyerno ay yung mga smartphone natin. 24/7, syempre, it's pinging our location. Hindi ba parang dati pa sinasabi ni ni Snowden? Ni Snowden, yes, 2013 pa. Na sinasabi niya, if you're going to communicate, diba, sensitive information, sensitive stuff, don't use email. Just use messaging apps ikang. Or, yun nga, if you could meet up in person, just do it, diba? Kasi nga, again, email is a very, very dirty business. Gustong-gusto ng mga... Maraming nai-intercept. Yes, marami na-intercept. Kasi, since parang 1980s, di ba? 1980s pa yan, yung email technology. Hindi naman nabago yung kanyang design system, design language. Ganun pa rin siya. It's still parang postcard, the bulletin board, na libreng basahin niya ng kung sino man gustong mang-snoop in sa conversation yung dalawa or kahit sino, kahit ilang kayo, di ba? Kaya nga, this is not a self-plugging for kahit anumang kumpanya, pero kung gagamit kayo ng email, I think you're better off using Gmail o Yahoo. Kasi ako, personally, di ba? I use Yahoo, I use Gmail. Pero more on Yahoo. Yahoo guy ako because, I grew up in the 90s, so medyo sanay tayo sa Yahoo. Sanay tayo sa Yahoo at sanay tayong mabash ng mga kaibigan natin sabing matanda ang email system na ginagamit ko. So, ayun nga. Kala ko nga mawawala yung Yahoo na yan kasi nagkaroon ng ugong-ugong dati na Under, sino nga yung CEO? Si Marissa Mayer, 2015 ba 2016, yung bilyon-bilyong accounts na leak sa dark web, mga Yahoo Mail accounts, 'di ba? Yun nga. Yeah, there's no such thing as end-to-end encrypted na email. Ako personally, that's what I believe in. There's no such thing as end-to-end encryption pagdating sa email. Sa messaging app, 50% naniniwala ako. Pero yung email that we have right now in its current form, wala yun. Kaya you need to assume that all communications are insecure. At ang email, insecure yan. Pero, ang mas insecure, yung taong kumakain ng ampalaya araw-araw. Diba? Yung mahilig may banat ka na naman.
yung mahilig kumain ng ampalaya araw-araw, masyadong, kumbaga, ika nga ng mga Becky dyan, biterela. Masyadong nagbibiterela. Kain ng ampalaya. Yun ang delikado, mga insecureang palaka. Di ba? Yung insecureang palaka, mas delikado yun kaysa sa email eh. Maya-maya, hindi mo alam kung ano na sinasabi behind your back. Di ba? Totoo. Ingat tayo dyan, mga guys. Ingat talaga. Hindi dapat pagkatiwalaan agad-agad yan. Whoops! Nako. Oops! Ay, nako. Nadali na naman. Kasi ito si Topper mukhang magsisilbato na si Direk Wala pa Baka sabihin niya, last segment na, nasa na si Topper. Oo nga. Ganda. Naputol tayo dun sa Taft Avenue Pero sige, habang wala pa si Topper, isi-share ko na sa'yo, ulitin ko na lang sa kanya pagpasok niya. So, yung quality time with myself, nagsusunog lang naman ako ng pera sa relo. Dati mo na nasabi yan Di ba may collection ka nga? Kaya nga noon, nung nagsusunog pa ako ng pera sa relo, ayan, kaliwat kanan, napupunta yung ipon ko sa relo, di ba? Ayoko nang gawin yun ngayon. Kung magsusunog man ako ng pera, gusto ko magsunog ng pera na ngayon sa pagkain. Sa mga speaking of which, ito na yung sunog baga dito natin. Sunog bagagang natin. Di pa, akala ko ba, tutuloy na natin yung sa'yo, March. Hindi. Mukhang, hindi ka pa pala tapos. Sorry, nang gate crash ako. Ang tagal mo kasi. Sorry na. Hintay ka namin. Oo. Pero may tutuloy niya sa'yo yan, iulitin niya. Oo. So, sige, March, ikaw muna. Sige. May tutuloy ka. Ayun, walk trip ako. Bale, papuntang MRT, 20 to 25 minutes yon. Pero kung nagmamadali ako, kaya ko yan ng 15 minutes. Oo. May perks yung pa ako ngayon. Ewan ko kung bakit ganon. Tapos, ano pa ba? So, walk trip ako papuntang MRT. Pagbaba ko rin ng LRT sa May Quirino, walk trip din. Pero yung mas maiksi na yun, 8 minutes. Oh. Kasi saglit na lang. Okay. Tapos, ano pa ba? Quality time ko rin yung kakall ko si girlfriend ko. Hi, Pam. Nice. Hi, Pam. Hello. To Martin's future. Manifesting tayo dyan, kala nyo. Oo. Totoo. Tapos, yung games kasi, bihira na Nagka-Clash Royale ako dati nung wala pa ako nung wala pa akong work. Natahinga kasi ako for a few months. Pero ngayon kasing may work na ako, parang sa isang araw, yung dating 10 games ko na max, ang laro ko na lang ngayon parang 2 to 5 times a day. Sobrang less na siya. Tapos, ang ginagawa ko na lang, o-open ko yung app, kukunin ko yung rewards ko. Yung rewards o yung anumang mga freebies ganun. Nice. Tapos ano pa ba? So, nagde-dailies ka na lang. Oo. Basta na lang, parang maintenance na nga lang nilalaro ko itong Clash Royale na to And quality time. Pag Friday, mas marami akong ginagawa na quality time kasi walang pasok na bukasan nanonood kami ng movies nung girlfriend ko nung pag ano na yan. Nakikita ko nga, napapansin ko nga yung mga stories mo minsan. Yung pala yung ginagawa, nanonood. Friday ng gabi, tsaka Saturday ng gabi, nanonood kami niyan. Sunday, wala. Kasi, probably may pasok kami niyan pareho. Unless matapat yung day off namin pareho ng Sunday, Monday. Oo. Solid yan. Meron palang pasok na Sunday. Speaking of, may pasok nga rin ako mamaya. Pero mamaya pa naman. Oy, wait lang. Nasaan yung isa nating tito? Ba't biglang nawala yan? Oy, si Job? Sadali, may naayos ako dito sa camera ko. Wait lang, mag-usap muna. Hindi pwede. Oy, tapos sorry kasi medyo late ako nakabalik. Pero alam ko parang Job may kinikwento ka rin Nagkikwento ka na ba ng ano mo? Ayun na sa akin, si Tito Job naman. Oo, nagsusunog pero talaga na-appreciate ko much, dami. Grabe, yung dami mo, very very enriching ang iyong self-love journey wala. Dami pa palang a lot has been going on with you. It's good. Oo nga, nagsusunog ako ng pera noon. Nagsusunog ako ng pera sa relo noon, di ba? Nagsusunog tayo ng pera sa relo. Ngayon,
sabi ko nga kay dito kay Tito Mark, ayoko na magsunog ng pera sa relo. Kung Mm. magsusunog man ako ng pera, quality time sa sarili ko, pagkain na lang. Mm. Kasi sa pagkain, Tama. ang kaluluwa ko at ang sikmura ko magiging masaya. Sa relo, Mm. Yes. ang masaya lang yung mga store owners, ang risk ko ba nakakain ko kakain ko ba? Mm. Hindi, di ba? Oo. Kung part ka ng Cannibal Holocaust, sige. Ay, wag kang ganyan. Naku, may Hoy. nabalitaan ako kaninang umaga. Ano yan? May nabasa ako kaninang umaga pala. Oh. Ayoko ikwento rito. Baka ma-demonetize at ma-demonize ang channel. Wag na. Hoy, ano Masyadong- yan? Hindi. Sige. Off the record ko ikikwento sa yung Off dalawa air. mamaya. Sige. Kasi, Chat mo na lang mamaya. oo, kasi ewan ko kung how would you accept it, yung mga conspiracy theories ng Hollywood, ng ano, basta off-air, magkikwentuhan tayo. Anyway, so, yung akin, yung quality time call, dati was to burn my hard-earned disposable cash on wristwatches, di ba? Ngayon, ang quality time na ginagawa ko, nagsusunog pa rin ako ng pera, pero sa pagkain. Bumibili ako ng, let's say, kailan ba yun? Recent nga ba, was I think Monday. Nitong Monday, kumain ako sa, ano ba yun? Kettle ba yun? Sa One Ayala, Kettle yata yun. I was eating there. Talagang sarap na sarap ako sa parang pasta nila. I forgot the name. Basta, kasi medyo Spanish-Italian yung tunog niya. Basta, masarap yung pasta. Parang Yes, fettuccine yan, Parang ganun yung tunog. Parang ganun yung tunog. Pero hindi siya fettuccine. Basta, Italian-Spanish yung tunog nung pagkain. 488 lang. Fix na yun, 488 pesos. After nun, di pa ako nakontento. Nag-Manila Creamery ako, ice cream. Yung Mangat Ay! Suman. Subukan niyo yun. Burgis. Masarap yun. Mangat Suman, Manila Creamery. Masarap yun. Sarap yun. Tapos, hindi pa ako nakontento doon. Kumain ako nung parang counterpart ng Little Orbits Donuts. Yun. Nagpakabusog ako nung gabing yun kasi sabi ko, I deserve it sa kabila ng stress after ng long days work ko sa office. I deserve the pasta, I deserve the chicken, I deserve the ice cream, I deserve the Little Orbits Donuts. Yes. And I deserve that I am now officially in my Strava era. Wow. Nagsa-Strava era ka na rin pala. Oh, eto. Sige nga. Eto. Sige. Pakita ko sa inyo, nagsa-Strava na ako. Kaya, if you would just see me, di ba, sa work, hindi na ako nagsusot ng relo kasi andito na ako. Ayan, oh. Kita ba? Ay, ayan. Oh, Strava. Ay, nakikita ba? Ay, yung ginagawa nung camera. Ayan, Strava. Oh, ayan. Strava. Nice. Yan ang Strava ko. Nakakaano na ako eh. Every day when I walk from my home to the office, nakaka 2,000 steps ako every day yan. From home to office. President natin yan, di ba? Ha? President natin. Anong president natin? Joseph Estrada. Ano yan? Backward never. Forward never. Forward never. Ayun. Mga kaibigan, narito po. Yo, tuloy, bastos kang Martin K. Anyway, last mo na yan, ha? Last mo na yan, buisit ka. I'm so Wala tuloy ako sa kwento ko. Ano ba yun? Ha? I Alam mo, am may joke sorry. yun, di ba? May joke yun siya, di ba? Tapos, Paano mo i-spell yung impossible? Double S ba? Hindi, tatloin mo na lang para sigurado. alam mo, Joke na yun. sabi ko sa'yo nawala yung kwento ko lalo nung nagsalita itong Carmona na to ng forward never forward ever, backward never. Backward never. Ayan, nawala lalo kwento ko. Galing nyo. Nasa Strava era na ako. Strava. From home to office, 2,000 steps. Pagka office to home, minsan nag-take 3,000 ako kasi minsan meron akong gustong puntahan, syempre. Pero ang matindi, nakita ko, pagka gagala ako to office, from office, let's say, to Greenbelt, nakita ko naka 4,000 ako. 4,000 steps. Solid, di ba? Alam mo, after ko na magaganon, di syempre, from Greenbelt, pabalik ng bahay, hindi ako akala nyo ba, nag-jeep ako pa uwi dahil pagod na? Hindi, mas pinapagod ko lalo sarili ko, lalakad ulit ako. Nakita ko yung satisfaction na
From office to Greenbelt, 4,000. Tapos makaka-additional 2,136 steps ako. Wow, exact. Nice. 2,036 ako. Kahit yung pagod ko doble na, masaya pa rin ako, satisfied ako kasi, alam mo Nice. yun, gumagalaw talaga katawan ko. Hindi ako yung nakaupo lang, nakaupo sa office, nakaupo sa sasakyan. Gumagalaw, napapagod, nagpapawis ang katawan ko. Kaya sabi ko, yun yung satisfaction na nakukuha ko na, sabi ko, ay shit, sana pala, nung past 2 years, hindi ako nagsusunog ng pera sa relo. Dahil pala, nag-i-invest ako sa katawan ko. Like yun nga, walking, eating Nice. the Tama. food, eating the kind of foods I want to eat, whether it's junk food or healthy food. Pero hindi ko sinasabing kumain kayo ng junk food ha, hindi. Doon pa rin tayo sa masustansya at galing sa Diyos na pagkain. Amen. Mapa-unhealthy or healthy food, nagagawa ko na nga yung 2026. Kasi the past 2 years, ayun nga, slave ako sa relo. Ngayon, Right. yun nga, kids, when you start earning your first peso, please do not spend it on things like wristwatches. Kahit paulit-ulit ako, kahit plaka, nakakasawa, please do not spend it on those trivial things. Spend it on food, spend it on life experiences, spend it on your family, your mother, your father, your grandparents, or if you have siblings, spend it on them. Kasi hindi kayo magsisisi na doon nyo dinala yung inyong pinaghirapang pera. Diba? Right. Tapos may Agree. kakilala ako dyan, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Disclaimer, hindi kayong dalawa yon. Pero may kilala ako dyan, pag bumibili ako ng Casio na relo, hindi nga sa tindahan niya, pagdating ko doon, ay, eto yung binili kong Casio, nakita mo to, ganyan-ganyan. O, magkano mo nabili? O, halimbawa, example na to, F91 ko. O, magkano mo yung binili? 650. Ay, dito, 1,300. Sasabihin nung kakilala ko, ay, peke yan. Kasi hindi binili sa tindahan mo. Kasi sabihin mong peke. Syempre, saan tayo sa makakamura sa Shopee? O, nabanggit ko na yung shopping app. Sa Shopee. Mura kasi sa Shopee, di ba? 600, itong F91. Pagdating doon, 1,300. Peke. Ha? Ganun, peke agad. Diba? Kasi hindi nga lang binili sa tindahan mo kaysa sabi mong peke. Diba? Yun lang ang quality time ko sa sarili ko. Food, experiences, walking with the Strava app. Yun ang quality time ko sa sarili ko. O, ikaw naman, How about Topper. music? Ikaw pa rin, Job. How about music? Meron din? Music, paano ako? Pasundot-sundot ako. Pasundot-sundot Sundot-sundot. ako ng pagkanta-kanta. Like, ano lang ako OPM. Alam niyo yan, OPM lang ako. Hindi ako pwede. Dati, nung college tayo, alam niyo yan, di ba? Pag may event sa school, rockista mode ako. Rock and roll. Ngayon, medyo nag-mellow down na ako. Nag-mellow down na ako sa Jose Marichan, sa, ano pa ba? Yun nga, Jim Paredes. Hello, Topper. Si mentor mo yan dati. Anyway. Hoy, ewan sa'yo. Yun na naman si Jim Paredes. Anyway, Jim Paredes. Tapos si Mark. Madidemonize tayo, ituloy nyo yan. Sige. Madidemonize tayo, wag na. Ano nga, Jim Paredes, Jose Marichan, Boboy Garvillo, basically Apo Hiking, RJ Jacinto ng Slight, ano pa ba, Basil Valdez, ayan, Haji Alejandro, tapos mga female singer sa favorite ko, Lea Navarro, ayan, Pat Castillo, Celeste Legaspi, Pat Castillo, ayan, Nanette Inventor, pag nagpapatawa siya si Doña Buding sa Rizal Theater, ganon. So, yung music ko, mga yotits, nandun pa rin, pero pakonti-konti lang yung pagkanta kasi lately I find myself na gusto ko na lang kumain, gusto ko maglakad-lakad. Yun yung kinakalokohan ko lately after work or kaya pag weekends dun. Tapos, ito pa, last na, bago ko ibato sa'yo yung spotlight. Kung dati, tambayan ng watch store ako, ngayon tumatambay na ako ngayon sa mga hardware. Handyman, Ace Hardware, True Value. Talaga? Totoo, promise, walang pag-ibang, walang pagbibiro. Andun ako. Titingin lang ako ng mga tools. Ganun, mga yung ano ba yun, yung makina ba o makina yung pag-pronounce nung ano na yun, drill, yung bench press, andun. Doon ako nakatambay, nagtitingin, tatanong-tanong ako kasi curious ako Tapos yung mga WD-40, ayan, nagtitingin din ako. Basta, lately yun yung happy place ko. It's the hardware store. Hardware store yung happy place ko. Tapos yung mga tiles, nagtitingin ako mga tiles. Alam mo
Alam niyo ba yung mga tiles ngayon, naka 30% off sa Wilcon? Oy, Wilcon, nagpa-plug ako sa inyo, ha? 30% Well, off ang mga tiles Philcon, ngayon. please sponsor our Oo, podcast. yeah. Baka naman. Hindi, wag ako. Itong show na lang natin, sponsoran nila. Uh, 30% off yung mga tiles ngayon sa Wilcon. Yung mga galing ng Spain, ay tuwan-tuwa ako. Tinutok-tok-tok ko. Sabi ko, baka mamaya, peke ito. Ganun. Pero, naging wala. expert na lang tayo sa Oo, natutuwa lang kasi ako sa tiles nila. Natutuwa lang ako kasi sabi ko, wow, 1,000, may 1,600, may 1,900, pinakamahal is 2,500. Pero sabi ko, para sa ganung klaseng tiles sa galing Spain, pwede na. Pwede na. Pwede na. Oo. Ayun. Yun lang. Yun lang lately Totoo. ang addiction ko. Food, walking with the Nice. Strava app, tsaka hardware store. Doon nyo ako Hardware store. makikita. Hardware Ayos. store. Yun. Sige. Nagkita tayo pare, nag-meet tayo sa Juan Hardware. Ayala. Alam mo, Oo. sakit na rin kita. Oo, alam mo na, Ah. kung hindi mo ako makita doon sa restaurant na sabihin ko sa atin, oy, tayo tatlo kayo sa restaurant. Pag hindi nyo makita doon, hanapin nyo ako doon sa handyman sa sa fourth floor. eh, Oo. kung gusto Andun mo rin ako. pala ng parang hardware store na variety, Oh. mag-DIY ka na rin. Ay, DIY, hindi ko masyadong vibes doon. Parang, Ah, alam mo na, sorry for the term, pero parang low quality, low grade eh. Parang alam mo yun, Hindi parang, try mo sa True Value. Nagto-True Value ka ba? oh, True Value, madalas nagaganon ako. Yeah. Pero, kasi sa DIY, parang watered down version siya ng pinaghalong Handyman, True Value, Wilcon, Ace Hardware. Isama na pati Crate and Barrel. Downgraded version siya ng mga binanggit ko. Kaya parang hindi ako magtatagal doon. Hindi ako mawiling magbabad doon, magtingin-tingin, o pag bibili. Hindi. May Hindi pagka-Japan. gulat homestay ako ka. biglang sumikat yun eh. Kasi Oo. dati hindi pinapansin yun. Hindi. Itabi mo siya sa workstation, itabi mo siya sa Hindi. is, itabi mo siya sa... Mas pinapasok mo ibang hardware. Oo, totoo. Hindi yun, hindi. Hindi ko alam. Okay. Ang nai-enjoy ko lang sa Mr. DIY, yung pag mabilisang bilihan lang ng supplies. Doon ako. Ano binibili mo Gusto ko doon? minsan kailangan ko ng super glue pag nagdidikit ako ng mga... Meron sila? Meron. Oh. May sarili silang brand ng super glue. Tapos yung presyo ng super glue nila doon, naglalaro lang ng 3 peraso, 29 pesos or 33. Aba, okay may ganun pala sila. Okay. Kamusta naman yung quality? Maganda. Ginagamit namin ni Jude kami nung kapatid ko. Okay. Nice. Kasi hindi siya tipid sa joke. Oh. Okay. Ayun yung ko. Basta kung need ko ng quick fix na halimbawa may kailangan akong materyales, mabilisan lang. Punta na akong DIY. Tsaka yung DIY kasi, ang daming branches, hindi lang siya limited sa... Oo nga, ang dami nila. Parang mga surot, dami. Anong surot? May gulay. Surot na isip. Pasensya na, surot na isip ko eh. Biglang, kasi ang dami, isip ko, surot. Tapos, yung sa MRT, mabalik na naman tayo sa MRT, yung nakita raw nung isang netizen, kinuhaan. Nagkukumpulan daw yung surot sa isang upuan. Daming peste doon sa kaya biglang nag-disinfect yung mga taga-management ng MRT. Hindi kasi prior sa pagluluwag natin ng restrictions, meron naman siyang mayat-maya na nag-disinfect. Every time lalapag ng Top Avenue Station yung MRT. Meron. 5 to 10 minutes bago sila magpasakay ulit. Meron. Ngayon, balik nyo ulit kasi ang dami surot, di ba? Madadala mo yun sa bahay, patay tayo dyan. Hassle yan, mga chong. Hassle yan, di maganda. Anyway, so, Topper, ikaw na. Tapos na kami dalawa ni Yotit Smart mag-share. Ikaw na. Ikaw naman. Dahil maglalast segment na raw tayo in a while. Medyo marami to. Sige, go. Ayan na. Umpisa. Ito common ground natin. Doon na tayo magsimula. Sige. Nai-enjoy ko na rin for the longest time. Yun yung de-stress ko talaga. Paglalakad. Kaya sabi sa amin na pala, nag-Strava na rin ako. Try mo. Lalo na nag-New York ako, sanay-sanay kami maglakad-lakad lang eh. As in like, normal basis na yun. Kasi yun talaga yung way ko to, process my thoughts. True. Ako lalakad, naka-main character moment ako lagi. After shift yan. Or kahit lunch break, di ba, night shift ako. Ang lunch break ko, alanganin, di ba? Minsan, madaling araw na. Hindi na ako nagugutom. Minsan kakain ako pag
na-feel ko kumain. Mm. Pero madalas, kahit lunch break, naglalakad lang ako. Oo. So, kikinig ako ng sa earphones. Mm. Naglalakad-lakad lang talaga ako. So, na-enjoy ko na yung moments na yun, ganun. Tapos, kahit after shift, kaya minsan, dapat nakauwi na ako. Minsan, di ako Ah. mapakali talaga. Kasi meron naman akong sakit na, so, maglalakad-lakad ako dahil gusto ko naman talaga maglakad. Pero naglalakad ako kasi to explore a different food to eat. Parang hindi ko kasi gusto yung paulit-ulit lang ako na kinakain every day. True. So, kung naghahanap ako ng iba, parang nag-explore ako ng new food to try. Ganon, yun ginagawa ko. Mahilig ako mag-explore ng mga ganong bagay. I really enjoy eating. I mean, di ba? True. Ano na Totoo yan? yan. Love language ko na yan. Food, music, walking. Yan. Yan yung major na everyday na ginagawa. So, yun lang. Yun na yung share ko. Yun yung common ground natin. Tapos, on other days, and even before, kahit growing up, mahilig talaga ako mangolekta ng mga items. I love collecting stuff. To the point na minsan pwede mo na masabing hoarder ako. Pero hindi. Hindi naman. Wag. Memory hoarder ako. Dami ko na na-collect kahit sa mga travels ko before. Yan ang gusto kong ma-achieve, pare. Memory hoarder. Gusto kong maging ganyan. Yeah. Yan ang gusto ko. Diba? Masaya. May sentimental value, no? Oo. Yan ang gusto ko. Gusto ko ma-achieve yan. Paano ba? Paano? You have to do some research then. Look for something na you find value in. Kuwari, ako, before, mahilig kasi ako mangolekta ng mga coins, anything na, mga trinkets na I see na unique looking. Or, dati kasi yun, mahilig ako, nangongolekta pa ako ng mga Mighty Beans eh. Meron ako dyan eh. Sa pinongolekta ko lahat. Tapos, kahit nga minsan, mga pamphlet or mga sa mga travels ko na yon. Siyempre, pagka mahilig kasi yung mga kolekta ng mga booklet, ganyan. So, kinokolekta ko yun. Lahat ng mga papel-papel na yan, kinokolekta ko. Tapos mga coins, tapos, alis iba-iba eh. Hindi ako yung nangongolekta nung ngayon, yung parang labubu. Hindi ganun. Kasi, I don't find value in it eh. Masyadong mahal pa. Alam mo, ang labubu bukod sa mahal, masyadong mahal economically speaking, hindi dapat. Spiritually speaking din, hindi dapat. Sorry sa tatamaan na. Labubu is kasi ang labubu, ang totoong pangalan pa na si Pazuzu. Hindi ako nagpapatawa, Pazuzu. Pazuzu ang kanyang totoong pangalan. It's a watchman of the devil. Kaya pag may nilagay kang labubu, yun ang kwento sa mga nakakausap ng mga spiritual advisor eh. Pag may nilagay ka ng labubu, halimbawa sa kwarto mo, o sa salo, kahit saan man sa bahay, pag naglagay ka niyan, parang may mararamdaman kang parang kakaiba. Para siyang you're inviting something. Yes. Element. Yes. Okay. May mararamdaman ka raw na bigat sa dibdib na parang pinipisil kang pababa. Ganun na mararamdaman. Parang, tapos, pagka wala namang tao, someone's watching you from the back. Parang ganun. Kaya nga, lalo na kung itatabi mo sa baby, sus Mariosep, ang laking danger niyan. Laking danger niyan. No to labubu. No. Yan na, And hindi namin binibismirch yung Hindi sa po. inyo pa. No. Choice nyo pa rin yan kung bibiling. Yes, pero that's still kasi, your choice. Pero kasi, eto si Tito Job, meron siyang basis. Ako naman kasi, nung una siyang dumating, bigla kasi siyang sumikat eh. Nagulat nga ako biglang sumikat yan. Tapos, ako naman, hindi siya appealing sa akin. Cute siya kasi, ganyan, maliit. Tapos may varying sizes siya. Yes. Mahilig ako sa maliliit na kinokolekt. Mahilig ako mga ganyan eh, mga molektan. Pero yung pagdating kay Labubu, hindi siya appealing para sa akin. No. For me, ako hindi rin ako intended audience. Regardless kung para siyang blind box or yung para siyang keychain. Hindi. Alam mo yung pag nagtitingin ako sa mga anik-anik na stall, tiangge, or mga shops, tapos makikita ko yung Labubu. Alam mo yung gusto ko siyang itry, pero at the same time, parang di kasi sulit. Nanghihinayang ako na nakakahinayang siya, di ba? Parang,
Although, yung Pop Mart, yun yung, di ba yun yung ano ngayon, yung actual shop, Oo, ayun official, ganda. Oo. Oo. official shop ng mga merch na yan, Pop Mart. Oo. Marami pang iba actually. Ako natutuwa ako, natitipuhan ko iba. Hindi yung Labubu, pero yung mga Little Prince, meron ganun eh. Pero Mm. limited edition lang yun eh. Mm. Ang ganda. Maganda siyang tingnan lang. Kung si Job, doon nagpupunta ako madalas, ang pinupuntahan ko, lalo pag nagmi-Mitsukoshi ako, yung Ay, either sa BGC fully yan, di booked ba? BGC sa Mitsukoshi. BGC, either Okay. fully booked or minsan sa gacha, yung gachapon, yung Mm. kay Bandai, yung ang daming mga Yeah. gacha, yung iniikot-ikot. Ay, Natipuan ko yan. Tinitingin lang ako hindi ako bumibili, pero saya. dati nung bata ako, bumibili ako ng mga bilog-bilog na yung Gundam Seed yata yung Ano? laman nun. Gundam Seed. Oo, yung mga bilog, oo. Ngayon pare, minsan nga mag-meet na nga tayo. Sana nga kung pwede sa'yo. Alam ko gusto mo Oo. sa One Ayala, pero kasi Oo. gusto ko kayong ikita sa ano eh. Sa, Sa BGC minsan Nako eh. po. Ganun na. I reserve Eto my sa akin. comment sa lugar na yan. Ano yan? Ano yan? Ayan, ayun ang ano ko ngayon. Gets. Ah, Ayun parang ang toy line ko ngayon. parang Ayan. pamilyar sa akin nga Mm. yung tsurang yan. Oo. Pamilyar. Pamilyar nga. Kapareho siya nung binubuo niya na parang gashapon siya at the same time. Maliliit. Maliit, Ito, oo. ganyan. Oo. Yan, saan mo yan nabibili? Ay, anywhere. Pwede mo siya bilhin anywhere. Oh, Kasi, wow. meron siya sa mga convenience stores. Oh, convenience store. Oh. Swertihan yun pag sa convenience store. Pero mostly, preferably, punta ka sa mga hobby stores, punta ka sa toy stores, punta ka sa department stores. Meron sila yan. Philbar, meron sa Philbars? Okay. Meron. Ah, Yung Philbars. pag Philbars ka bumili nito, Oo. isang Oh. box siya, 12 pieces. Oh? Oo. Talaga? Wow. Philbar? Pwede kang bumili ng tingi sa kanila, pwede kang bumili ng putya. isang buong set. Ay, putya. Ayun, oh. Nice. Yun. Oh, sige. Okay. Oh, you were saying Tapos- Topper? Ay, sige, sige. Ay, sige. Hindi, Ay, Ang tapusin ko dami, lang. ang dami kong gustong gawin. Alam, trip sa buhay, pero most commonly talagang besides collecting stuff, on the side lang yun. Ngayon, bumabalik na ulit ako sa pagkantang-kanta. I mean, alam mo yan, bugso-bugso. Minsan pag natripan ko, magko-cover ako. Oo. So yun yung ginagawa kong hobbies para sa sarili ko. Para lang at least ma-feel ko ulit, magkakaroon ako ng self-confidence na sa mga kakayahan ko. So I focus on that. Tapos, for a person who's big on words of affirmation, funny enough, hindi naman ako nagjo-journal. Hindi ko pa na-imagine. Tapos pala, isa-shoutout ko lang pala tong ano. Ito kasi, gusto ko lang i-shoutout para dun sa bago kong friends pala si Jassy. Hello. Recent Hello. kami. Allure. Si Jazz, sa St. Paul. Akala ko sino Jazz, si Chu, si Jasmine Chu. Oh, yan. Jasmine Chu. Si Jazz. Jazz. Hi, Jazz. Hi, Jazz. Si Jazz pala yun. So, si Athena, meron silang, ito kasi, Ano yan? a Messy Girl Mail Club, para talaga to sa, may intended audience lang sila. So, ako kasi, Ano yan? mahilig ako kasi I'm into journaling and stuff. I mean, not really journaling. I love Business ba nila collecting yan? stuff. Yeah, they have Oh, business. sige. So, hindi naman sa ipa-plug. Medyo lang to, quick plug lang. Plug mo, sige, So, plug mo. Go. Sige, plug Quick it. plug. Ayan, meron silang ginawa na hindi ko pa Lapit nagagawa mo. ng Lapit mo sa camera. March Mail. Mail March nila. Mail. Oh. Ano ito, monthly subscription. So, it's Wow. actually snail mail. Okay. Snail mail. Tapos, it's mostly about, a lot about women empowerment. Okay. Ayun yung take ko dito sa mail club nila eh. So every month yan, ganda, very artsy. Kung mahilig kayo sa mga titas, again, hindi lang to exclusive sa mga titas, pero yun yung intended audience talaga. Titas. Sa mga titas, mga younger tawag dito, younger audience natin. Oo. Yes. So minsan nga mag-ano tayo, kung pwede mag-plug. Sa short plug ko lang. Sige, mamaya sa last segment i-plug mo yan. Sa last segment natin. Sige. At eto na, sumisilbato na si Direk. Commercial gap muna tayo.